eto na nga po mga kaibigan, Casimero Cuadro Alas handang tulungan ng mga bigating boxing promoter para magkaroon ng laban sa ibang bansa matapos itong isuspende sa bansang Japan. At Silver Boys binanata ng ating angas ng Pinas sa mga bias daw na media. Pinagkakaisahan daw siya. And bago yan kaibigan, huwag po munang kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan. Alam naman natin nakaka-proud yung ginawa ni Angas ng Pinas na naging laban niya kontra kay Saul Sanchez. Kahit sabihin natin na overweight po siya ng ilang pounds, no? And still nabawit na habol naman niya yung kanyang timbang mga kaibigan. Nagkakaroon kasi ng anomalya, no, or mga bias system dito nga po sa bansang Japan, which is ilang pounds ang sumobra kay Alas, no? Alam naman natin stricto ang rules nila ay pinatupad o tinatawan nito ng suspension ng ilang buwan. Pero itinaas po nila, no, sa isang taon dahil nga daw po sa pagiging arogante nitong si Casimero Cuadro Alas. And very obvious pananadya ito at sa buwatan din sa kampo ni Naoya Inoue. Nakakapanggigil. Pero ang gandang balita natin mga kaibigan, matapos ang pangyayaring yan, ilang mga bigating boxing promoter nga po ang nakakita, no, especially si Bob Arum sa magandang highlight at performance nga po ni Angas ng Pinas, which is round 1 lamang si Saul Sanchez. Ay handa naman talagang tumulong, no, etong mga bigating promoter sa Amerika at sa Saudi Arabia. Eto nga po mga kaibigan ang sinasabi natin na panibagong mangyayaring magandang bunga dito nga po kay Casimero Cuadro Alas ang umangat po ng dibisyon, no, from bantamweight to featherweight at posibleng makakalaban niya ang ilang mga bigating boksinger dito. At wag na lang isipin itong si Naoya Inoue. Eto pa mga kaibigan, Silver Boys binanata ng ating Angas ng Pinas. Eto ang kanyang sinabi na talaga namang nakakapanggigil. So what's up Silver Boys TV mga kaibigan, pag-usapan po natin ang pag-iyak po ni General Casimero dahil hindi daw po ni-report ng GMA7 specifically or GMA News mga kaibigan ang kanyang panalo. Sabi po niya, hindi nyo man lang congratulations ang binalita nyo agad yung bad news. Ayan, okay, pag-usapan po natin yan. First of all, to be fair po sa GMA News, nagbalita po sila ng pagkapanalo po niya. Pero kung naka-news blackout ka, General Casimero, huwag ka na magtataka. Ang bait mo eh, di ba? Ganon talaga yon. Hindi ka na magtataka kung bakit naka-news blackout ka sa mga mainstream media. At mas binabalita pa nila yung mga negative news about you kaysa sa positive news. Di ba? Kung yun ang nararamdaman mo, ibig sabihin, there's something wrong about you. Di ba? Saliksikin mo ang sarili mo. Okay? Panaratangan mo ang GMA News na, di ba? Well, akala mo napakarami yung pera. Kapag ka dinimanda kayo ng GMA, ikaw Jason, o ikaw General, ang GMA po higante yan. Kapag dinimanda kayo ng defamation ng GMA, anong gagawin ninyo? Magkano ibabayad ninyo? Di ba? Sana idemanda kayo ng GMA7 mga kaibigan because you are damaging their reputation. Ayan. Pangalawa, ang GMA mga kaibigan, kasi sabi nila sigurado ba kayo na suspend dito talaga ako? Ang GMA mga kaibigan, they always exercise yung tinatawag po natin due diligence. Di ba ho? Bago po yan magpakawala ng mga impormasyon, yung editor po niyan will make it sure na kung sino man po ang reporter niyan, talaga pong may reliable source. Di ba? Bago po nila yan i-release as news, may mga editor-in-chief po yan. May mga nangangasiwa po muna ng double checking bago po yan pakawalan as a legitimate news. Hindi po nagpapakawala ang GMA, ang ABS, or the rest, yung mga malalaking media, ng mga balita na unverified mga kaibigan. Lagi po yan, okay. Halimbawa, yan, si Sir James Yasat. Sino ang source mo dito? So, ito po, from JBC mismo, nag-send ng email ang Japan Boxing Commission. Therefore, may pangalan yung from JBC galing sa kanilang valid email. Mga kaibigan, then they can recognize that that kind of information really came from Japan Boxing Commission. Therefore, reliable ang source. Okay, igagayin nyo pa ang GMA sa inyo, Jason, na mga fake news kayo. Diba na lalabas ang balita na hype lang?